araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Traffic update muna tayo mga karangkada. Ang inyong nakikita ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Monumento. Dyan sa may right side ng inyong mga screen, yan yung papuntang Monumento, papuntang Malabon, papuntang Valenzuela, pati na rin sa Navotas. No? Pag kayo ay kumanan dyan sa may MacArthur Highway, dyan medyo bumibigat, nagiging bottleneck ang area na yan. Samantalang nasa left side naman ng inyong mga screen, yan yung southbound, yan yung papuntang Cubao, North EDSA, papuntang Makati area. Araw po ng Huwebes, February 13, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM radio sa Metro at Mega Manila. At Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mangingisda patay sa pananaga ng kapitbahay. Ang dalawa, dati na raw may alitan. Bangkay ng empleyado ng isang minahan na naiulat na nawawala, natagpuan sa bangin. Bakasyonista na nagmura sa bundok, sinuntok ng tauhan ng campsite. Sige, kuya! Malaki pinayaran ka ba? Puntok mo ako! O sige! Reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte, isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. At alamin, ano nga ba ang top love language ng karamihan ng mga Pinoy? Patay sa pananaga ang isang mangingisda sa Siruma, Camarines Sur. Ang suspect, isang mekaniko na kabarangay rin ng biktima. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Bicol correspondent Jonathan Maestrado. Mahigit 10 beses na pinagtataga ang isang 38 anyos na mangingisda ng kabarangay nito sa Siruma, Camarines Sur, Miyerkules ng gabi. Ayon sa mga nakakita sa krimen, ilang hakbang na lang mula sa kanyang bahay sa barangay Kabugaw ang biktima nang harangin at pagtatagain ng sospek na isang mekaniko. Sumisigaw umano ng saklolo ang biktima habang sinasalag ng mga braso at paa ang itak kahit bumagsak na. Halos hindi na makilala ang biktima sa tindi ng mga tama niya sa ulo. Dinala sa infirmary sa kabilang bayan sakay ng bangka ang biktima. Pero dahil malalaki ang alon sa dagat ay patay na siyang dumating doon. Ayon sa investigasyon, may repair shop na mga makina ng bangka ang sospek at ang posibilidad na kliyente nito ang biktima ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Kahit yung kapamilya medyo nalalabuan pa rin hanggang ngayon. May mga previous misunderstanding na talaga siguro ito kasi nung gabi lang na yun na nagkaharap yung dalawa. Tumakas ang sospek sakay ng bangka, dala-dala ang itak na ginamit sa krimen. Pero sabi ng Siruma Police, may surrender fillers na daw ang sospek. Target ng pulisya na madampot ang sospek sa loob ng 36 na oras para pasok sa inquest proceedings ang paghahain ng kasong murder laban dito. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Empleyado ng minahan na tagpuang patay. Suspect tukoy na ng mga pulis. Ang umaarangkadang balita hatid ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernales.
Isang empleyado ng minahan natagpuang patay matapos mawala ng ilang araw. Ang biktima ay isang CPA at law student na nagtatrabaho sa isang mining company. Natagpuan ang kanyang naagdas sa katawan sa isang bangin sa sitio Panyug, Barangay Cagdianao, Claver, Surigao del Norte. Ayon sa PNP Claver, kilala na ang suspect pero hindi pa tukoy ang motibo sa krimen. We cannot kuwan sa motive ng killing because silang duha ang nisulod sa lodging house. Maybe na sila'y something personal grudge ang nahitabo dito sa sulod sa inn na ilang gi-check-in. Yes, Claver, may lodging house doon sila nag-check-in. Then doon nakita ang mayroong CCTV footage na nakuha yung Claver NPS natin. And doon nagsimula yung investigation. Inampahan na ng kaso ang suspect habang inaantay ang warrant of arrest. Ayon sa PNP, tuloy ang paghahanap at pagmamanman sa kinaroroonan ng suspect. Our intel personnel has already known the location sa subject. Giawhag na ko tanang katawhan sa Surigao del Norte na makipag-alayon sa kapulisan. I-report dayon. The PNP cannot do it alone. It needs the participation sa community. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima na nanawagan ng agarang pagdakip sa salarin. FMR News Surigao, Rinaldo Bernades, umarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang top NPA leader sa engkwentro sa Butuan City kahapon. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Butuan City correspondent Clint Obedencia. Sa video na ito ni Cham MTV, dinig na dinig ang putok ng mga baril sa kabundukan ng Sitio Emilda, Barangay Antungalon, Butuan City kahapon ng hapon. Nakaengkwentro ng Philippine Army ang Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC ng New People's Army. Nagsimula ito pasado alas 6 ng umaga. Pagdating ng hapon, napatay ng mga otoridad si Mirna Solarte o mas kilala bilang Maria Malaya. Siya ang tinuturing na leader ng NERMC at miyembro ng Political Bureau ng Communist Party of the Philippines. Asawa siya ni George Madlos alias Ka Oris na napatay sa engkwentro sa Bukidnon noong 2021. September 2022 naman nang mapatay din ang anak ni Maria Malaya na si Vincent Isagani Madlos sa Bukidnon. Nag-ooperate si Maria Malaya sa Caraga at Northern Mindanao at responsable sa mga kaguluhan sa Surigao at Agusan provinces. Samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang ilang mga subversive material mula sa pinangyarihan ng engkwentro. FMR News Butuan City, Clint Jimmer Obedencia, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, 7 rebelde naman ang sumuko sa mga otoridad sa Region 3. Sa Aurora, sumuko ang isang alias Glyson na dating miyembro ng Squad Tercera ng Bagong Hukbong Bayan. Sa Pampanga naman, sumuko rin ang isang alias Ben na miyembro naman ng Alyansa ng mga Mambubukid sa Gitnang Luzon. 5 miyembro naman ng Alyansa ng Mamamayang Nagkakaisa ng Nueva Ecija ang sumuko rin. Isinuko rin nila ang kanilang mga baril at armas. Halos 700 loose firearms ang nakumpiska ng Davao Regional Police sa loob ng halos 5 buwan. Marami sa mga ito nakuha sa ilalim ng umiiral na COMELEC gun ban. May report si FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Iba't ibang mga armas ang nakumpiska ng Davao Regional Police na aabot sa halos 700 simula Setyembre ng nakaraang taon. Higit 200 dyan ay sa ilalim ng ipinatutupad na COMELEC gun ban. Ang ilan kusang isinuko ng mga gun owner sa pamamagitan ng Oplan Katok dahil walang kaukulang lisensya. May ilan namang na-recover mula sa mga operasyon ng mga pulis. Target ng rehiyon na makamit ang zero election-related incidents ngayong Mayo. So far,
the whole region, peaceful naman. Wala pa kaming record na any untoward incident. Ang directive naman ni RD dun sa mga provincial directors and city director na to communicate with the local government and other yung mga tumatakbo para kung meron man silang mga problema or concerns, especially sa security, maagapan din natin. Kasi yung target natin is zero incident related sa election. Samantala, ikinasa na rin ang Oplan Baklas sa ilang lugar sa Davao City para sa mga poster na oversized at wala sa common poster area. Sa pag-umpisa ng campaign period nitong Martes, agad na nag-ikot ang COMELEC sa lungsod at binaklas ang nasa mahigit 100 campaign materials. Ayon kay Attorney Gay Innumerables, karamihan sa mga binaklas ay campaign materials ng national candidates. Dagdag ng COMELEC, wala pa ring naiulat na election hotspots sa Davao Region. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 9 ang nasa mahigit 331 million pesos na halaga ng mga ipinagbabawal na gamot. Kabilang dito ang nasa mahigit 48 kilos na shabu na nakumpiska sa iba't ibang anti-drug operations. Kasama rin sa winasak ang mahigit 1,000 piraso ng mga expired na gamot. This is a testament to our unwavering commitment to eliminating illegal drugs in Zamboanga Peninsula and ensuring that these confiscated substances will never reach the streets again. Sasailalim sa evaluation at preliminary investigation ng National Prosecution Service ang reklamong inihain ng National Bureau of Investigation or NBI laban kay impeached Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na bahagi ng proseso ang pagtitiyak na may sapat na ebidensya para maipanalo ang kaso sakaling humantong na ito sa korte. Tiniyak naman ng DOJ na mabibigyan ng due process ang pangalawang Pangulo. Kahapon, inihain ng NBI ang mga reklamong grave threat at inciting to sedition laban kay VP Sara dahil sa mga naging pahayag nito sa isang online briefing noong November 2024. Sa gitna ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isa sa mga pangunahing usapin ay ang investigasyong isinasagawa ng NBI kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. At para bigyang linaw ang mga isyong ito, makakasama natin ngayon sa linya si NBI Director Jaime Santiago upang pag-usapan ang naging papel ng kanilang ahensya sa mga investigasyon, pati na rin ang posibleng mga legal na hakbang na maaaring harapin ni VP Duterte. Magandang gabi, Director Santiago. Magandang hapon po, ma'am. Director Santiago, si Nina Corpus po ito at si Jack Batallones. No? Ang una po naming tanong, ano po yung proseso ng NBI sa pagsampa ng reklamo bago ito maging opisyal na kaso? Ano po yung mga hakbang na sinusunod bago po ito maisampa sa korte? Yun nga po, we conducted investigation tapos after considering all the evidence we have at saka mga testimony ng mga witnesses, we decided to file cases against BP, inciting to sedition and grave threats. Naisabit na po namin yun sa DOJ at ang Prosecutor General will now go over the charge na aming isinampa at determine whether mag-conduct sila ng preliminary investigation or not. Pagka nag-conduct ng preliminary investigation, mag-decide against sila na kung isasampa ba yung dalawang kaso sa korte, pwedeng isa lang, pwedeng dalawa, pwedeng wala. I-dismiss ang kaso. Ganun po yun. Okay. Director, tanong ko lang po, di ba ito yung sinasabing press con na pinatawag yung mga ilang media personalities? So, ano magiging papel po nila dito? Papatawag din ho ba sila? Ano ho bang mangyayari? Ipatawag na namin yung mga media personalities, yung mga vloggers. Actually, kaya namin pinatawag para ma-determine sana namin baka yung kinausap na tao ni BP ay present during the meeting or baka nabanggit ni Ma'am
VP na hindi na na-record, ganun. Para ma-identify namin kung sino yung tao na inutusan niya na papatay di umano kay Pangulong Marcos, kay First Lady at sa Speaker of the House. Yun nga po, ang tanong ko nga po kung na-identify nyo na yung sinasabing hinire niya or yung gunman dito po sa sinasabing grave threat ng VP sa mga tao including the President. Wala po. Una po, hindi nakipagtulungan si VP, hindi po umapir sa aming opisina at yung mga witnesses naman, yung mga media personalities nila at yung natin, vloggers, ay hindi naman po rin nila na-identify kung sino ba yung tao na inutusan di umano ni Vice President na para pumatay nga doon sa kila Pangulong Marcos. Saka sir, di ba doon sa inciting to, yung sa sedition case, may mga tao na pumunta sa EDSA. So, kasama ba ito sa para magiging evidence natin para doon sa particular, po na yan, doon sa kaso po? Yes, actually, because of her utterances, during the press con niya, Zoom press con, ay parang na-incite ang mga followers niya, mga naniniwala sa kanya, at ayun nga, naggrupo-grupo nga sa EDSA, and then pero buti na lang, hindi dumami, hindi naman natuloy, kaya nga ang kaso namin ay inciting to sedition. Okay, and going back po dun sa grave threat, sinasabi po ni VP Sara na wala naman daw talagang basehan yung kanyang statement na isinagawa at yung mga context daw, it was taken out of context. Yun po ang sinasabi. At sabi rin ng kanyang abogado, si Attorney Panelo, na wala raw kayong ebidensya na siya ay talagang in fact nag-hire ng gunman. Alam nyo, yung open declaration niya, sapat na. At lahat naman ng tao, I'm sure, nung pumutok yung balita na yun, halos lahat ng Pilipino binuksan ng YouTube at pinanood yung declaration niya, yung threatening remarks niya. All right. Okay, so we will depend on the video itself to speak oo. for itself, no, Director? Yes, opo. Okay. Director Jaime, bago ko kayo pakawalan, hingan ko na rin kayo ng reaction, samantalhin ko na, hingan ko yung reaction sa sinabi ni Attorney Panelo na sa law school, bumalik daw po sa law school. Ano po reaction niyo po? Hindi ko pinapansin yun. Alam nyo, pero kung seriously, that is unethical. Uncalled for yan. Bawal po yan sa professional conduct ng isang abogado. Yung lait-laitin mo ang iyong kabaro. Tulad ko, abogado, ay judge pa. Hindi tama yun. But then, tinatawanan ko na lang siya. Expected po yun sa isang abogado sa pagtatanggol sa kanyang kliyente kung ano-ano na ang mga napagsasabi. Pero katulad nung sinabi niya, wala daw threat from the grave. Ay, natural. Pagkapatay na ang tao, makakapag-threat pa ba yun? Kaya nga namin tinail ang grave threats dahil buhay na buhay si Vice President nung sinabi niya yung mga threatening remarks na yun. Siguro padinig natin sa first year student ng law, maiintindihan ako na yun na mga estudyante lang magsasabi na tama yung sinasabi ko. Kaya siguro mag-sit-in na lang muna si Attorney Sal Panelo sa mga first year student. Yan ang tinuturo sa first year pa lang . Okay. All right. Maraming salamat, NBI Director Jaime Santiago. Samantala, nagbabala si House Deputy Majority Leader Jude Asidre na mas lumalala ang banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Asidre, may mga grupo na nagnanais guluhin ang administrasyon at hadlangan ang mga programa nito. Dahil dito, pinaigting ng mga otoridad ang seguridad ng Pangulo upang matiyak ang kanyang kaligtasan.
She has made direct threats before. Dati may mga threats po siya na ginawa po niya. And we would be foolish to ignore the possibility na ngayon, gagawin talaga niya. Namaga ang mukha at dumugo ang ngipin ng isang bakasyonista matapos suntukin ng isang staff ng campsite na pinuntahan niya sa Tanay, Rizal. Ang biktima, sumigaw at nagmura para maglabas ng sama ng loob tungkol sa kanyang love life. Narito ang report. Okay, labas! Labas lahat! Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo binumura ko? Ay, bunto! Umakyat ng bundok para magtanggal ng stress. Pero mas na-stress ang isang bakasyonista nang bigla siyang suntukin ng isang staff ng pinuntahang campsite sa Tanay, Rizal. Ang lalaking staff nagalit nang sumigaw ang bakasyonista habang naglalabas ng sama ng loob sa mga ex niyang nanloko daw sa kanya. Umawat ang ibang campers. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Nang mahimasmasan, matapos suntukin, gumanti ang bakasyonista. Sige, kuya! Malaki pinayaran ka ba? Buntok mo ako! O sige! Malaki pinayaran ko dito! Bakit malaki pinayaran? Bakit yung mura mo? Malaki buntok! Bakit minumura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minumura mo taga rito! Hanggang sa lumayo na ang nanuntok na lalaki at umawat naman ang ibang staff ng campsite. Sinuntok ako! Nanununtok? Magkakaalaman tayo! Wala kang karapatan, saktan ako! Nagsampa ng reklamo sa Tanay Police ang sinuntok na bakasyonista. Kaugnay ng insidente, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Rainbow 89. Humingi sila ng paumanhin at sinabing nakakulong na ang staff nila na nanakit sa bakasyonista. Basag trip naman din yung tauhan ng campsite. Nagmo-moment si ating Oo di ba may pelikulang ganon, that thing called Tadhana? Yun ang gusto niya sigurong Diba? i-recreate. Di ba pumunta sa bundok si Angelica Panginiban at sumigaw na sumigaw Oo. dahil sa mga Sama ng loob niya. At dito, nung binabasa ko yung script, ang sabi niya, mga nanloko sa kanya. So, hindi lang isa. Mga ex na nanloko sa kanya. So, hindi lang isa. So, sa talagang kasamang mabigat palad. siguro. Oo, may nainis. Nagsuntukan. Baka masama ang gising. Yun na nga. Nako, talaga naman. Sana Pero sabi okay nga, siya. di ba narinig mo yung sa Natsot, sinabi, tuwing nagka-camping, yun daw ang Yun ginagawa. daw talaga. Sanay na yung kanyang mga campmates. Ito naman, empleyado pa ng resort. Oo, Imbis mali pa rin yun. I mean, Siguro client nyo yan. Oo. Bad trip rin siguro siya. Siguro niloko rin siya. Oo. diba? Sabi ko, baka masama lang ang gising. Okay. Samantala, magwi-withdraw na ng kanyang kandidatura sa pagkasenador si Doc Willie Ong. Inanunsyo niya yan sa isang Facebook post kaninang umaga. Ayon sa post, pagtutuunan daw muna ng cardiologist ang kanyang kalusugan. Nagpasalamat din si Doc Willie sa lahat ng mga sumuporta at nagdasal para sa kanya. Patuloy din daw niyang isusulong ang good governance sa pamahalaan at susuportahan ang mga kandidatong kaparis niya ng ideolohiya. September nung nakaraang taon nang i-anunsyo ni Doc Willie ang intensyon niyang lumahok sa Senate race. Bago yan, na-diagnose si Doc Willie na may cancer. Sa aming pagbabalik, tricycle driver isinauli ang bag na naiwan ng kanyang pasahero na may lamang 100,000 pesos. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bumalik na sa Pasig City Jail si Pastor Apollo Quiboloy matapos ang kanyang confinement sa isang pribadong ospital dahil sa pneumonia. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, natapos na ni Quiboloy ang kanyang medical furlough at muli siyang isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad. Si Quiboloy ay nahaharap sa mga kasong sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas at Estados Unidos. Sa gitna ng panahon ng kampanya, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno na i-prioritize pa rin ang public service. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang mga elected officials, lalo na yung mga tatakbo sa darating na halalan.
Sabi ng Pangulo, hindi dapat kalimutan ng mga opisyal ng pamahalaan na kaya sila nasa pwesto ay para magbigay ng serbisyo sa publiko. Sa init ng kampanya, sa init ng halalan, huwag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Huwag natin sana makakalimutan yan. Sa iba pang balita, nagbitiw na sa pwesto si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil umano sa issue sa kalusugan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Vivencio Vince Dizon ang hahalili sa kanyang posisyon. Pinasalamatan ng Malacanang si Bautista sa kanyang serbisyo at sa mga reformang inilatag sa sektor ng transportasyon. Tiniyak ng palasyo na magpapatuloy ang mga programa sa ilalim ng bagong pamunuan ng Department of Transportation. Nakiisa ang Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa 7th Multilateral Maritime Cooperation Activity kahapon. Ginanap yan sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Philippines sa West Philippine Sea. Dineploy ng AFP NOLCOM sa pamamagitan ng Naval Forces Northern Luzon ang BRP Andres Bonifacio at Beechcraft King Air para makiisa sa Division Tactics, Anti-Submarine Warfare at Communication Exercises. Kasama sa nasabing exercises ang mga puwersa ng Amerika at Canada. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief Romeo Bronner na ang matagumpay na exercises na ito ay bahagi ng pagpapatibay ng regional stability at maritime security sa rehiyon. Nanawagan si Senator Francis Tolentino na magtatag ng isang West Philippine Sea Command upang palakasin ang depensa ng bansa laban sa banta ng teritoryo. Ayon kay Tolentino, kailangang magkaroon ng dedicated unit ng militar na tututok sa pagbabantay at proteksyon ng WPS. Binanggit ng senator na ang patuloy na tensyon sa rehiyon ay nangangailangan ng mas mabilis at organisadong aksyon mula sa gobyerno. Suportado rin ng ilang mambabatas ang panukalang ito bilang bahagi ng pagsuporta sa soberanya ng Pilipinas. Isiniwalat ng National Bureau of Investigation o NBI na may matibay silang ebidensya laban sa mga hinihinalang Chinese spy sa bansa. Ayon sa mga investigador, nakakalap sila ng mga dokumento, komunikasyon at aktibidad na nag-uugnay sa mga dayuhang espiya sa mga sensitibong impormasyon. Tiniyak ng NBI na masusing iniimbestigahan ang lahat ng mga ebidensyang hawak nila upang mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y paniniktik. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa iba pang ahensya upang palakasin ang seguridad ng bansa laban sa foreign intelligence threats. Kalaboso ang dalawang lalaki na sisilbihan sana ng warrant of arrest pero nakipagbarilan sa mga pulis. Nauwi sa engkwentro ang dapat sana'y paghahain ng warrant of arrest sa Argao, Cebu kanina. Subject sa warrant of arrest ang lalaki na kilala sa alias Manny dahil sa kasong droga. Pero imbis na sumuko, nakipagbarilan si alias Manny at isa pang kasama niya sa mga pulis. Kalaunan, na-aresto rin si alias Manny. Sugatan naman ang kasama niya matapos tamaan sa gitna ng barilan. Nakuhanan ng mga suspect ng droga na nasa 300,000 piso ang halaga. Na-recover din ang ilang armas. Nakakulong na si alias Manny habang nasa ospital naman ang nasugatang suspect. Sugatan ng isang pulis matapos salpukin ng isang tricycle na umiwas sa checkpoint sa Zambales nitong Lunes. Sa inisyal na investigasyon, finlag down ng mga pulis ang tricycle sa checkpoint sa barangay Nagbunga sa bayan ng San Marcelino. Pero imbes na sumunod at magmenor, mabilis nitong pinaharurot ang tricycle patungo sa mga pulis at sinalpok si Police Corporal John Nelson Flores. Nagtangka pang tumakas ang driver pero nahuli rin siya ng mga pulis. Kakasuhan siya ng direct assault. Nagpapagaling naman sa ospital ang sinagasaang pulis. Pinahuhot po niya yung kanyang
tricycle dahil wala po siyang lisensya during the time na dumaan po siya sa checkpoint po natin at wala ring kaukulang papeles yung kanyang dinadrive na tricycle po. Binatikos ng ilang dog owner at animal welfare group ang kalakaran sa dog pound ng lokal na pamahalaan ng San Jacinto, Masbate. Ito'y matapos mag-viral ang video ng aso sa kulungan na naipit ang ulo sa rehas at nilalanggam. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Viral sa social media ang video ng patay na aso na pinagpipiestahan ng langgam habang nakaipit ang ulo sa rehas ng dog pound ng LGU San Jacinto sa Ticao Island, Masbate. Ayon sa uploader na si Talia Cantoria, isa ito sa 8 stray dogs na hinuli ng Municipal Agriculture Office nang mag-ikot sa mga barangay noong February 5. Hinuhuli nila tapos hinahayaan nila dun sa kulungan. Buti na lang sana kung hinuli ngayon, bigyan ng pagkain, bigyan ng tubig, alagaan nila dun, okay lang sana yung ganon. Kaso nga, hinuhuli tapos ayun, gutom sa kaukaw yung mga aso. Nitong Sabado nadiskubre ang kalunos-lunos na lagay ng aso. 2 aso din ang naghihingalo dahil sa gutom at trauma. Hindi anya nila ito mapakain na maayos at hindi malinisan ang kulungan dahil ayaw buksan ng caretaker. Kaya nakipag-ugnayan na sa animal rescuer sa Masbate. Sinabi niyong day and night, binibigyan ng pagkain, samantalang sinabi po nung mga reporter doon na taga doon na sila po yung nagpapakain at pinapabayaan niyo lang. Napaka-unfair naman po kung magbabayad kami para sa kanila na hindi naman po sila naalagaan ng maayos. Useless po yung pagiging caretaker. Ayon sa founder ng Stray Matters na si Mary Joy Meralina, itinanggi sa kanya ng caretaker ang paratang at iginiit ang ordinansang tubusin ng 500 pesos bawat aso pero ikinansela ng alkalde. If that's the case, I can release na mga aso, pwede kong i-release sa kanila yung provided mag-fill up lang sila ng mga form and kailangan ko mga names ng mga individual na willing mag-adapt. Pero hindi palusot sa reklamo ang caretaker dahil gagamiting ebidensya laban sa kanya ang CCTV footage noong 2023 nang umano'y hindi makatarungang estilo ng panghuhuli ng aso. Nilalambat pa rin ang mga ito sa harap mismo ng amo. Gagamitin po yan, sir, nung Albay rescuers po. Pupunta po sila bukas doon sa San Jacinto para mag-file ng complaint tapos makausap din yung mayor. Nakabalik na sa fur parent ang isa sa 5 nailigtas na aso. Inampon ni Talia ang isa. Dadalhin naman ang 3 aso sa animal shelter ng Stray Matters. Walang impormasyon kung buhay pa ang 2 nanghihinang aso. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Ano, partner, bilang isang dog owner. An advocate, Oo, diba? an advocate. Ang sakit sa loob makapanood ng ganyan story. Hindi ko actually matignan yung video kanina. Ako rin eh. At saka, ngayon lang ako nakarinig na, alam natin umiyak ang aso, pero yung ganung klaseng iyak, na sobrang helpless at wala nang magawa. Parang tao na parang tulungan niyo ako. Pero yung yung mga ganitong klaseng cases, ito yung mga tinututukan ng POS. Katulad na alala mo nung nagkaroon ng baha sa San Juan, yung namatay dun sa dog pound kasi napabayaan na sa loob ng kulungan. Tsaka dati, may tinutukan din akong case, I think this was last year, sa Cavite. Yung patay na pusa, kinain ng kapwa patay, na kapwa pusa. Nasa loob ng isang parang pound ng barangay. Siguro gutom na gutom yung pusa, hindi na sila pinapakain. Kaya, ayun. Tsaka gano'n may tendencies daw talaga yung mga cats na gano'n daw. Oo. At Medyo saka kung di mo pinapakain gutom na gutom siya eh. So, sana naman po kahit ganyan, mga dog pounds at sana matutukan din ng POS ang kasong ito. At saka LGU, may responsibilidad dyan. Kasi under nila yan eh. Yes, oo. Yes. Okay. Sa ibang balita naman, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga local officials na i-assess ang kanilang mga disaster preparedness at mitigation strategies. Ito ay para aniya tugunan ang tuloy-tuloy na banta ng climate change. Hinikayat rin niya ang mga local chief executives na hingin ang opinyon ng publiko ukol dito. Kailangan natin na samahan tayo ng ating mga kababayan. At ang Pilipino naman ay nakakaunawa. Ang Pilipino naman ay makabayanihan.
Kaya't hindi mahirap na pakiusapan ang ating mga kababayan, ang ating mga kapitbahay, ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, na sila ay tumulong. Dahil kailangan natin lahat ng kamay, ng mabibigay ng ating mga kababayan upang magbigay ng konting lutas dito sa problemang hinaharap natin. O good news naman mga kaarangkada, isang tricycle driver ang umani ng papuri matapos niyang isoli ang naiwang bag ng kanyang pasahero na may lamang 100,000 pesos. Umiyak na niyakap ng kanyang pasahero ang tricycle driver na si Liedo Gario Humandos Jr. matapos niyang ibalik ang bag ng kanyang pasahero sa Surigao City. Bukod sa 100,000 pesos na cash, may laman din itong mahalagang dokumento. Inahatid daw ito doon ni Humandos ang pasahero na pabiyahe sana papuntang Dinagat Island. Nakaalis na raw siya sa pinagbabaang lugar nang mapansin niya ang bag sa likod ng kanyang tricycle. Hindi siya nag-atubiling bumalik at isoli ito sa may-ari. Labis naman ang pasasalamat ng ginang kay Humandos at binigyan pa ito ng gantimpala. Sa aming pagbabalik, ano nga ba ang primary love language nating mga Pinoy? Alamin. Ano bang love language mo, partner? Mamaya sasabihin. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay, so partner, Jack, hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Ano ang love language mo sa iyong special someone? Well, hindi naman siya demanding. Ang sa akin, athlete kasi siya. So, tuwing may game siya, meron kasi siyang league na sinasalihan. Well, nandun ako lagi para mag-cheer. Of course. So, nakaka-touch naman yan. Yung language ng time, being there for somebody you love. Oo, hindi naman Very kailangan important. gumastos para doon. I mean, pakita mo lang nandun ka to support. Kumbaga, kung may stage mother, di mo, may stage boyfriend, gano'n. Ayun. Ako ata yung stage mother. Ikaw, ano bang... Ako sa mga anak ko, sa mga anak talaga Hindi, ako, I'm very sweet, malambing. So I really hug them and kiss them hanggang ayaw na nila. So gigil na gigil ako sa kanila kasi mabilis silang lumaki. Oo. Tapos ako naman, madali lang akong pasayahin. Yung asawa ko, papakainin lang niya ako na masarap. Masaya na ako. Mga kaserbisyo, ang love language po ay yung paraan kung paano natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating loved ones. May 5 klase po yan ayon sa psychology. Makakatulong para sa mas maayos na relationship flow kung alam natin ang love language natin at ng ating partner. Heto, panoorin natin. Taong 1992 nang ilabas ng Baptist pastor na si Gary Chapman ang librong The 5 Love Languages. Base ito sa kanyang discovery sa kanyang counseling practice. Sa libro, sinasabing may 5 general ways kung paano ipinapakita ng isang individual ang kanyang pagmamahal. Una dyan ay ang words of affirmation. Ito yung pagiging vocal sa iyong nararamdaman. Gaya ng hayagang pagsabi ng I love you. Ayon sa survey ng Social Weather Stations o SWS, 51% ng Pinoy, ito raw ang love language. Same level yan ng quality time. Ito naman yung kapag kasama natin ang ating partner o loved one. Sila lang ang focus natin. 51% din ng Pinoy ang pumili sa love language na to. 29% naman ng Pinoy, physical touch ang love language. Ito naman yung gusto nating lagi nating ka-holding hands o kayakap ang ating minamahal. Sunod naman ang receiving gifts. Ito yung ramdam natin ng pagmamahal sa atin kapag binibigyan tayo ng regalong pinag-isipan. 33% ng Pinoy, ganyan ang love language. At ang top choice ng 67% ng mga Pinoy ang acts of service. Ito naman yung pagsisilbi o pagtulong natin sa ating mahal sa buhay. Pero alam nyo ba na may bagong love language na pauso ang mga millennial at Gen Z? Yan ang shared travel experiences. Ano pa man ang love language natin, ang mahalaga, palagi nating maipadama sa ating mga minamahal. Valentine's Day man o hindi. FM Radio Manila, DJ Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita.
Iba-iba ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. May nagsasabi, may gumagawa ng effort at may simpleng kilos na tagos sa puso. Kaya sa ating masasabi, tinanong natin ang ating mga kababayan, paano mo ba ipinapakita o pinapadama ang iyong pagmamahal sa iyong partner? Narito ang kanilang mga sagot. Siyempre, sinusunod mo siya doon sa mga bagay na gusto niya at hindi mo ginagawa yung mga ayaw na bagay na binabawal niya sa'yo. Sa pagluluto, mahilig siya kumain eh. Oras, yun ang importante eh. Kasi kahit mahal mo, sabihin sa'yo I love you lagi pero wala namang time, di ba? Hindi mo naman mararamdaman yung pagmamahal pag walang oras. Inuuna ko lagi yung feelings niya. Sa mga binibigay ko na needs niya na hindi ko naman kayang ibigay before. Mga lahat ng kagustuhan niya ay sinusunod ko na lang po. Tapos mga bablock ako Pressure. Na-pressure kasi na maharap-harapan, ano? At sa panahon nga ngayon na madali ang communication dahil sa social media, sa tingin mo mas madali na bang ipakita ang pagmamahal o mas nagiging less personal na ito? Or parang mas, di ba, Jack, parang ang feeling mo mas lalakas ang loob mo kapag tinetext mo lang or nagda-drop ka sa kanilang mga, anong tawag dyan, mga DM, Yes, di ba? di ba? Minsan may sinasabi text lang for, parang, kumbaga tinutupad mo lang yun, pero iba talaga yung personal na nakakausap mo. Parang, Kaya, compliance lang yung sinasabi. Pag nagte-text, compliance lang yan. Or minsan parang wala kailangan, nang feelings doon. o kailangan mag-post ka, di ba? Yeah, Yung iba post ng post, kala mo perfect yung relationship, mamaya hiwalay na. Di ba? So ngayong Valentine season, may mga kwento ng pag-ibig na talaga namang nakakataba ng puso. Ngayong gabi, makakasama natin ang isa sa mga bumibigkas na mga damdaming hindi masabi. Ang paborito niyong FMR, DJ Cathy. DJ Cathy, welcome sa Arangkada Balita. Hello, magandang gabi, magandang Jack gabi. and Christina. Yes, thank you sa time na dito. Dahil, alam naman tayo, Valentine's Day na bukas. Oo, so, ganito yung mga usapan natin. Hingi tayo ng advice kay Oo. DJ Yes, Cathy. oo. Alam ko maraming sumusulat sa'yo. At ngayong gabi, meron tayong espesyal na letter na babasahin. Yeah, very special kasi talagang sinulat niya to sa atin. Itong couple na to na, alam mo yun, parang mostly na nababasa natin mga heartbreaks. But this time, syempre, Valentine's eh. So, kailangan natin ng feel-good story. Yes, oo. Yeah, so I'll be sharing this Yeah, one. sige. Okay. This love letter is from Clara. Dear Cathy G, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwentong pag-ibig naming mag-asawang si Joven. Nagsimula pong lahat nung ako ay minsang maanyayahan na umattend sa isang Christian church ng aking college friend. Mula noon ay regular na akong dumadalo doon dahil totoong nabago ang aking buhay. Habang tumatagal, syempre nagkakaedad na ako, Cathy. At ang mga kabatch ko na naglilingkod din sa church ay nagsipag-asawa na at ikinasal na. Ako na lang yata ang hindi. Sa totoo lang, Cathy, kahit 25 na ako noon at nagpapakasal na mga kaibigan ko sa simbahan, hindi talaga ako napipressure dahil naniniwala ako na kung ibibigay ng Diyos, ibibigay talaga yon sa tamang panahon. Noong taon ding yon, dumating sa church namin si Joven. Na-invite naman siya sa isa kong kaibigan na tulad ko, naranasan niya rin ang transformation sa buhay niya. Sa totoo lang, Cathy, I'm older than Joven, pero kaming 6 years na age gap, kaya ang turing talaga niya sa akin ay ate. Ako naman ay bunso sa kanya. Lumipas ang 2 taon, I finally turned 27 at patuloy pa rin akong naglilingkod sa church namin. Mas tumindi ang panunukso sa amin ng mga friends ko. Until one night, Cathy, na naginip ako. Sa panaginip ko ay nandoon si Joven. Napakalinaw, Cathy, dahil parehas kaming naka-wedding attire at sa panaginip ko, siya raw ang mapapangasawa ko. Nagising ako, nag-pray at tinanong ang Diyos, siya na ba talaga ito? Masaya ako pero at the same time gusto kong maging malinaw ang lahat, Cathy. Kaya ikinuwento ko to sa church friend namin and little did I know, Cathy, si Joven din pala ay nagdadasal para sa isang girlfriend and tulad ko rin na panaginipan din daw ako ni Joven according to our friend. Parehas din daw kaming naka-wedding attire at napakalinaw at nakita niya raw ang mukha ko sa panaginip niya.
Sa isip-isip namin, mukhang kasagutan na to ng Diyos sa amin. Mula nun, doon na nagsimula ang aming ligawan. 1 taon din kaming naging boyfriend-girlfriend at nagpakasal din agad. Ngayon ay may isa na po kaming anak at patuloy na nagsiserve kay God at piniling isentro ang aming nabuong pamilya at pagmamahalan sa tulong ng Panginoon. Nagmamahal, Clara. Wow. Tingnan mo wala naman, akong masabi paniginipan doon. nila ang Di- isa't isa. Na mapaniginipan mo, parang wow. Oo, Parang eh. meant to be ata yun. Yan, isipin mo. Pero di ba sinasabi nga nila, DJ Cathy noon, Nina, sinasabi nila usually yung dreams mo is either yun yung mga desires mo. Not necessarily naman yun sa, sa future, no? What? May tama ka dyan. minsan ano yan eh. Doc Kaya magkakaroon na rin ako ng show doon eh. After ni DJ Cathy, hindi biro lang. Tama na manifest niya yung dream niya sa totoong buhay. Yes, sabi nga nila, di ba, i-attract mo kung yung gusto mo. Pero ito Nina, DJ Cathy, yung mga sumusulat na ganyan, yun nga tinatanong ko eh, actual na tao talaga sila. Yes, actual na tao. Kasi pag sumulat sila, At totoong they put kwento. their cellphone number para at least may text sila kung kailan i-air yung story nila. Okay. Wow. Ito, Omer na sa FMR. Yes. Nag-air pa ngayon sa Arangkada Balita. Oo. Diba? Alam mo na na naging interesado nga ako. Sabi ko, baka pwede natin makausap si DJ Cathy. One time, nagla-lunch ako dyan sa pantry. Naririnig ko. Tapos sabi ko, narinig ko ang kwento. Sabi ko, totoo ba yung kwentong yun? Sabi ko, pwede ba talaga na ganun yung mangyayari? Tapos eventually, nung tinanong ko nga dito kay Angge, sabi niya, yeah, totoo po yan. Marami kayong natatanggap na sulat Actually, talaga. every day may mga sumusulat and sharing their stories talaga. So parang naging comfort zone na nila yung program para... So, anong karamihan sa mga letters Yes, sa'yo? oo. Heartbreak? Yeah, or actually, mostly heartbreak? heartbreak. Alam mo, kailangan marami ka munang heartbreak before you find the right person. Okay, Ganun doctor. naman, alangan naman perfect na agad. Diba? O yun na agad. Exactly. Diba? Oo. Pero mostly, feel good. Feel good. Yes, meron din namang feel good. Pero most of the time, of course, alam nyo naman, nagiging sentimental kahit napapasulat tayo kapag, meron kang heartbreak na pinagdaraan. Anong reason bakit sila going through a heartbreak usually? Yung iba kasi parang too much love, binigay nila lahat, and then eventually ending, nag-expect. Tapos akala in return, mababalik yung love na binigay nila, yung pala. Oo. Yes. So, hindi kasi unconditional love, parang Siyempre, may inaantay siya, tapos yung pala, Yes, friend hindi na- zone lang sila. Yes, parang gano'n na nangyayari Yun. mostly. Pero yun nga, alam mo, kanina nag-uusap kami, sobrang diverse ng mga nagpapadala sa kanya. Meron pa, may kinukwento pa nga yun, Yes. nasa Muntinlupa Correct. yung iba. Yes. Okay, nakakulong? Yeah, Ay, nakakulong Yeah, sila. so- And they're sending their snail mail sa akin. So, paano sila, yun? May love story sila May love inside story the sila kulungan, na no? parang yung reason behind bakit sila nakulong. Yeah. Usually dahil sa sobrang pagmamahal. Sobrang pagmamahal, exactly. Nako. Kaya ngayon mag-i-investigate Ingat rin sa sobrang pagmamahal. mag-i-investiga na ang Bucor, ba't may access sa radyo? Yung nag-away na yung mag-boyfriend na Yeah. sinaksak yung Diba? girlfriend. Ang daming ganun din eh. Yung sabi nga, Nako. love hurts. Literally. Diba? Literally. Grabe. So, DJ Cathy, well, let's be more positive, Dahil sa marami pa rin stories of hope and successful love stories. Ano sa tingin mo yung sikreto kaya ng isang successful relationship? I think, syempre, kailangan yung trust, respect, and of course, love for each other. And syempre, dapat laging magpipray na i-bless ni Lord yung inyong relationship. Katulad That's very nila, important. it was Yes. really God in the beginning Diba? before sila. So, saan ka namin mapapanood at mapapakinggan? Ay, mapapanood at mapapakinggan niyo po ako sa Love Me Cathy sa 92.3 FM Radio Manila. Ayan, of course. Everyday po yan, Monday to Friday, 12 to 3 p.m. Alright, maraming salamat, DJ Cathy. Thank you. Yeah, salamat sa time. At sa letter Thank you. sender. Yes, at sa letter Thanks sender. for that Galing. inspiring story. Sige, thank you. Thank you, DJ Cathy. Alright. Valentine's Day na bukas, nakapagpabook na ba kayo para sa date nyo ng partner mo? Kung hindi pa, subukan nyo ang tinatawag na Love Park sa Pampanga. Alamin kung ano-ano ang features ito sa report ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Perfect dating venue ba ang hanap nyo? Look no further dahil dito sa Pampanga may mura pero sulit na pasyalan na siguradong magpapasaya sa inyong loved ones ngayong Valentine's Day. Dito yan sa Love Park sa bayan ng Mexico sa Pampanga.
Cool breeze with breathtaking view sa man-made lake. Instagrammable ang bawat sulok na pinuno ng mga Valentine-themed designs at installations. At para mas gawing romantic at mas solo ang kadate, pwedeng mag-enjoy at mag-arkila ng mga swan boats. Kung thrill seekers ang couple, pwede rin naman ang skywalk, ship ride, Ferris wheel at marami pang iba. After nung magandang naging reception natin for the Christmas park, we want to thank everyone. So this time naman sa summer, we're starting off with our Valentine activities together with a Valentine dinner for couples here by the lake. And then yung susunod naman will be opening up the new decors, the new rides, and continue the food park. Share unforgettable memories with your special one habang nagbabonding sa mga game booths. Mapapa-cringe din sa sweetness overload dahil pwede rin magpa-setup ng romantic date by the lake. Kung tight ang budget, no worries dahil nakahilera ang napakaraming food stalls sa kanilang food park. Lahat ng ito ma-enjoy sa halagang 50 pesos lang na entrance fee. Bukas ang Valentine's Park everyday mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. FMR News Central Luzon. Race Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, mga anak ni Kevin Cosme sa Home Along the Riles nag-reunion sa Sand Dunes. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa EDSA Monumento, sa right side, nakita nyo, magaan pa naman ang daloy ng trapiko sa mga oras ito. Yung northbound, yung papuntang Malabon at Valenzuela, wala pang maging problema ang mga motorista. Lalo na sa left side, yung southbound na papuntang North EDSA, Cubao, Makati, Mandaluyong, maluwag din. Ako, pero bukas niya sigurado magiging iba yan dahil Valentine's Day, payday, yun na. Ayoko sumabay. Oo. Sa bahay na lang ako. Yes. Sa NBA, isang makasaysayang milestone ang naabot ni Kevin Durant habang si Luka Doncic naman ay hindi makakalaro sa All-Star Game dahil sa injury. Umabot na sa 30,000 career points si Kevin Durant, dahilan para mapasama siya sa elite na listahan ng mga NBA scorers. Sa kanyang 34-point performance laban sa Memphis Grizzlies, si Durant ay naging ikawalong manlalaro sa kasaysayan ng NBA na umabot sa markang ito. Samantala, hindi makakalaro sa NBA All-Star Game si Luka Doncic matapos kumpirmahin na hindi pa siya fully recovered mula sa kanyang calf injury. Bagamat isa siya sa pinakamaraming boto mula sa fans, hindi siya napili dahil sa kanyang matagal na pagkawala sa laro. Sa ibang balita, pinag-aaralan ng NBA ang posibilidad na magkaroon ng regular season game sa Manchester, kasabay ng pagbuo ng isang European Basketball League na may koneksyon sa mga football clubs. Sa darating na All-Star Weekend, nangako naman si Victor Wembanyama na bibigyan ng bagong sigla ang exhibition game matapos ang sunod-sunod na reklamo na nawawalan na ito ng kompetisyon. Nostalgic ang Sand Dunes Adventures ng mga kaanak ni Kevin Cosme sa Ilocos pagkatapos ng mahigit 20 years. Ayan, at nagsama-sama nga para sa isang adventure/bonding ang mga gumanap na anak ni Comedy King Dolphy sa 90s sitcom na Home Along the Riles. Todo enjoy sina Claudine Barreto, Smokey Manaloto, Van Dolph at Boy to Quizon, Maybelline De La Cruz at Dan Cruz. 1992 nang unang ipalabas ang Home Along na tumagal ng 8 seasons. Nagtapos ang sitcom noong August 2003. Wow! Nakapunta ka na ba dyan, Jack? Yes, nakapunta na ako dyan. Ang saya dyan. Alam mo, nagsasand surfing rin or sandboarding rin kami dyan bukod dun sa 4x4. Kaya lang sobrang init talaga din sa lugar na yun. Not this month.
Ah, talaga? Oo, Ano especially December, January, February. Perfect time po na pumunta kayo sa Ilocos. Di ba galing lang ako doon? Yes, oo. Eh, ang sarap, ang lamig. Oo, At ngayon. doon sa ano na yun? Kasi ewan ko Kahit- yung wind daw from China or something na pupunta doon. Amihan, ayan. Yes. Pero nakakatuwa, no? Nakita natin uli sila na magkakasama. Pero syempre, iba pa rin kung nandyan yung ating comedy king na si Dolphy. Oo, pero kailan kaya I'm sure masaya magre-reunion, siya no? na nakita niya na magkakasama yung mga anak niya Oo, sa Home Along the together. Rivers. Oo, diba? sana makita natin ulit magsama sa isang special project. Yes. Abangan natin, no? At yan ang mga balita ang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.